guys, welcome to the vlog. Nandito na naman po ako, si Sil Antonio, para na naman po sa isang video ng Cecil TV. Meron na naman po tayong pag-uusapang isang bagay na ating makakapulutan ng aral. Kaya samahan niyo po ako. Kung bago ka lang po sa aking channel, please subscribe and hit the bell para updated ka po sa mga bago ko pang video. Okay? Kaya samahan niyo po ako para sa ating pag-uusapan ngayon. Get ready dahil mayroon akong kwento. Okay. Okay. Ito po ang ating pag-uusapan ngayon. Nagtataka ka ba kung bakit iniwan ka ng boyfriend mo? Iniwan ka ng asawa mo? Nang hindi mo malamang dahilan? Sa bagay, nakakapagtaka nga, di ba? Bakit bigla ka iniwan nang walang sabi-sabi? Hindi naman pwede rin na-ghosting ka, pero bakit? Ang tanong mo sa sarili mo kasi, lagi bakit ka iniwan? Bakit bigla akong iniwan? Bakit hindi niya na ako gusto? Di ba? Yun ang tanong. Alam mo kasi, sinasabi nga nila na ang lalaki daw matagal mag-matured. Parang isip bata. Hindi yun. Kung ako ang tatanungin nyo sa research ko, ang lalaki kasi talagang sensitibo. Madali silang magdamdam. Madali silang masaktan. Mas madali silang masaktan kumpara sa babae. Ang mga lalaki, mukha lang malakas. Mukha silang matatag. Pero napakadali nilang saktan kung gusto mo silang saktan. Ngayon, syempre kung mahal mo ang asawa mo, mahal mo ang boyfriend mo, hindi mo siya sasaktan. Dahil ayaw mo siyang mawala. Dahil ayaw mong magkalayo kayo. Ayaw mong magkasira kayo. Diba? So, ang sasabihin ko sa inyo ngayon, ang laman ng ating kwento ay ang mga bagay na dapat mong iwasan para hindi mo masaktan ang boyfriend mo o ang asawa mo. Para hindi kayo magkagulo at para hindi kayo maghiwalay. Okay? Kasi ang lalaki, minsan nasasaktan na hindi kumikibo. Kasi ayaw niyang ipakitang nasaktan siya, ayaw niya ipakitang lumuluwa siya. Yun ang lalaki kasi. There's nothing but pride, di ba? Pride pa rin para sa kanya. Okay? Ganyan ang lalaki. Kaya kung ako sa'yo, kung mapagmahal kang asawa, kung mapagmahal kang misis, kung mapagmahal kang girlfriend, iwasan mo ang mga bagay na to na makakasakit sa boyfriend o sa asawa mo. Dahil kung hindi, malamang iwanan ka niya kasi baka hindi niya na matiis ang sakit kasi minsan yung lalaki hindi niya kumikibo pero yung anxiety niya tsaka yung depression niya sa maliliit na bagay, ganun siya ka-sensitive, ganun siya ka-nipis. Okay, kaya ito yung mga bagay na dapat mong iwasan na ikinabubisit niya, kinaiinis niya, kinadidepress niya. Okay, ang mga lalaki kasi alam mo yon, matatag sila pero mabilis maubos ang pasensya nila. Mabilis silang masaling, mabilis silang masaktan. Nadidepress sila sa mga maliliit na bagay na pakiramdam nila ay nakakasaling sa kanilang pagkatao at pagkalalaki. Okay. Kaya kung ayaw mong masaktan yung boyfriend mo, iwasan mo to. Okay. Ito yung una na dapat mong iwasan para hindi mo masaktan ang damdamin ng boyfriend mo o ng asawa mo. Okay? Iwasan mong sabihin sa isang lalaki na wala siyang silbi. Yun, iwasan mo yan. Kung sa'yo, na isa kang babae, dadamdamin mo rin, di ba? Dadamdamin mo na sabihan kang walang silbi. Pero pag sa lalaki, dobling pagdaramdam to. Siniseryoso niya to. Talagang ninanamnam niya na napakasakit sa kanya. Talagang yung ego niya going down. Talagang babang-baba kapag sinabi mo sa kanya na wala siyang silbi. Yung wala kang silbi, walang maasahan sa'yo, masakit sa kanya yun. Okay? Pero kung ikaw ay nagmamahal na kung nagmamahal kang girlfriend, kung nagmamahal kang misis, hindi mo sasabihin sa kanya yun, di ba? Dahil sa'yo man ayaw mo sabihin yun. Pero ang lalaki nga talagang pinagdaramdam niya to. Lagi niya itong iniisip. Kaya kung mapapansin mo na minsan natutulog kayo na parang minsan nag-aaway kayo, tapos matutulog kayo,
Pansin mo na parang balisa yung asawa mo. Baka nasabihan mo siya ng ganun. Iwasan mo yan. Kinadidepress niya yan. Okay? Okay. Ito naman, number 2. Yung wala ka sa mga importanteng araw niya. Okay? Birthday, wala ka. Sasabi mo sa kanya, hindi ka makaka-attend kasi may mga lalakarin kang bagay. Ang sasabihin ng lalaki, okay lang, wala namang problema yun eh. Pero, deep inside, masakit sa kanya yun. Napakasakit sa kanya. Yung wala ka sa importante niyang araw. O kaya graduation niya, o bibigyan siyang award, wala ka, hindi kanya makita, wala ang presence mo. Masakit sa kanya yon. Hindi niya pinapakita, hindi niya pinaparamdam, pero napakasakit sa kanya nun. Iniisip niya yon. Nakalimutan mo siyang batiin sa birthday niya, masakit yon. Hindi lang siya nakibo, hindi lang niya pinaparamdam, pero nasa isip niya, bakit hindi mo naalala ang birthday niya, bakit wala ka ng birthday niya. Okay, hindi lang yan kumikibo. Okay, kaya wag mong kalimutan ang birthday niya. Kung ikaw malilimutin, ilista mo. At siguraduhin mo sa birthday niya, nandun ka para bigyan siya ng magandang sorpresa o samahan siya sa kanyang araw. Okay. Ito naman, number 3. Yung nakakalimutan mo siyang ipakilala sa mga kaibigan mo. Halimbawa, may nakasalubong kang kaibigan, tapos hindi mo pinakilalang boyfriend ko, o kaya asawa ko. Hindi na naman kikibo si lalaki yan. Hindi siya kikibo. Pero masakit na naman sa kanya yun. Masakit na naman yun para sa kanya. Okay? Na parang wala siyang silbi, na parang sino lang siya, na hindi mo na ipakilala, na hindi mo na sabi sa nakasalubong yung kaibigan mo na siya yung asawa mo, na parang hindi ka, para sa kanya hindi ka proud. Kinahiya mo siya. Kahit hindi, pero yun ang iniisip niya. Okay? Kaya, kung iisipin mo, kung magkaka-boyfriend ka, kung magkakaroon ka na asawa, iintindihin mo mabuti. Pag-aralan mong intindihin. Kasi nga, may mga lalaking unpredictable. Ang hirap nilang basahin. Diba? Tulad ko, napakahirap kong basahin. Bipolar ako actually. Yung mood ko, swing mood talaga. Kaya napakahirap kong i-handle. Pero wala, ganun talaga tayo eh, okay? Kaya lalo na yung ibang lalaki, napakahirap para sa kanila na para silang binaliw, dinaramdam nila yun. Kaya kung may mga kasalubong kayong kaibigan mo o sinundo ka niya sa trabaho, wag mo siyang kakalimutang ipakilala sa mga kasamaan mo o sa mga kaibigan mo para walang gulo. Okay. Number 4. Ito naman yung pang-apat, di ba? Wag mong sasabing mali siya. Wag mong sasabihin yan. Lalo na't hindi maganda ang rason mo. Okay? Wag mong sasabing mali yung boyfriend mo o yung asawa mo. Pero kung talagang mali siya, make sure na reasonable ang pagsasabi mo sa kanyang mali siya. Pero yung sa maayos na paraan. Wag yung naaapakan na naman yung ego niya. Okay? Wag na wag. Okay? Dahil, again, pinagdaramdam niya yun, masakit sa kanya yun, nasabihin mong mali siya. Kasi lalaki siya eh. Pero kung talagang mali siya, pwede mong sabihin sa magandang paraan. Huwag kang magnag o huwag mo siyang sabihin agad na, hindi, mali ka. Huwag mo siyang bibiglayin ganun. Kasi, pag nag-raise ka ng boses, tas sa pagsasabing mali siya, again, di na naman siya kikibo, pero pinagdaramdam niya yun. Masakit yun para sa kanya. Okay, next. Ayaw na lalaki, yung girlfriend o asawa niya, o kahit na anong tao, yung hindi marunong mag-sorry o mag-thank you. Ayaw na lalaki yan. Diba? Turn off sa lalaki yan. Diba? Ayaw niya ng ganyan. Kasi kung mapapansin mo ang lalaki, minsan ikaw na may kasalanan, siya pa nagsosorry. Para lang matapos na yung gulo. Pero kung magsosorry ka rin, well appreciated para sa kanya yon. Nakakataas ang ego niya yung pag nagsorry ka.
at kinukonsider niya yon. Kaya kung mali ka, huwag mahiyang mag-sorry. Okay? Napakasarap mag-sorry. Dahil pinapakita mong tinatanggap mo ang mali mo. Tsaka yung mag-thank you, yung mga hindi nagte-thank you, ayaw ng lalaki yan. Kasi parang, alam mo yun, parang wala lang, hindi ka marunong magpasalamat. Diba? Kaya ayaw ng lalaki na hindi nagte-thank you. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo mag-thank you at ugaliin mo mag-thank you kapag may ginagawang tulong sa'yo ang isang tao. Okay? Yun ang napakagandang ugali nun. Okay, ito ang pang-anim. Yung sasabihin mo sa isang lalaki, sasabihin mo sa boyfriend mo na yung maliit ang kanyang kita sa trabaho, maliit yung sahod niya, yung income niya maliit. Naku, para sa kanya naapakan na naman ang pagkatao niya. Okay? Hayaan mo lang. Ganun talaga kung nagsusumikap naman Pero mo idedirektang, ang liit-liit naman ang kita mo Di makabuhay kung di pa ako magtrabaho. Huwag mo sasabihin sa kanya yon kasi hindi maganda para sa kanya. Napakasakit para sa kanya na sabihin mong napakaliit ang kita niya kumpara sa kita mo. Okay? Huwag ganun kasi lalaki siya Naapakan mo yung pagkatao niya. Siyempre kung mahal mo siya, huwag mo siyang babastusin ng ganun, di ba? Kung malaki kita mo, huwag pasalamat. Pero kung maliit ang kita niya, hayaan mo lang, ganun talaga di ba? Kung nagsusumikap naman siya, di ba? Okay, huwag mo nang pansinin yung gano'n kasi ayaw nyo sinasabi na maliit yung kita niya, maliit yung income niya. Okay. Ito naman, yung susunod. Kapag ang asawa mo o ang boyfriend mo ay naghanap ng trabaho, umalis, tapos umuwi, walang nahanap na trabaho, huwag mong uraratin, huwag mong i-criticize. Huwag mong i-criticize na, ba't hindi ka natanggap? Ano ba ginawa mo kaya hindi ka natanggap? Nakakaturete sa kanya yun. Sino ba naman ang hindi gustong matanggap, di ba? Pero para sa kanya, parang lalo mo siyang dinadown. Lalo na't ginawa niya ang lahat. Kung talagang maardi yung ina-play niya. Kung talagang masyadong mataas ang standard yung ina-play niya. Di ba? Huwag mo siyang uriratin. Huwag mo siyang ayaw ng lalaki yung nakaka-depress para sa kanya yung alam mo yun, yung ano ba pagkakamali niya, hindi siya natanggap. Depressed na nga siya, hindi na siya natanggap Binubisit mo pa. Okay? Huwag. Hayaan mo lang siya. Tas mas maganda nga damayan mo siya na sabihin mo na, bali matatanggap ka rin, ganun talaga ang buhay Hindi lang nila nakita yung galing mo. Yun dapat, di ba? Itaas mo pa siya, huwag mo siyang tanungin, ba't hindi ka natanggap? Ano ba ginawa mo? At di ka natanggap sa trabaho? Kailangan mo ng trabaho, kailangan natin magkaroon ka ng trabaho, di ba? Lalo siya natuturete, di ba? Huwag mong bisitin. Kung mahal mo ang isang tao, mahalin mo lang. Huwag mong bisitin. Okay? Lalo na yung asawa mong lalaki. Okay, kaya may mga babaeng, di ba, papasin mo, hindi nagtatagal yung boyfriend, hindi nagtatagal yung asawa, kasi hindi nila alam kung paano i-handle ang isang lalaki. Okay? Pero kung ikaw mabait kang asawa, mabait kang girlfriend, alam mo na hindi mo dapat sinasabi yung mga bagay na ganito. Yung mga bagay na sinabi ko, hindi mo dapat ginagawa sa isang lalaki. Okay? Ganun lang. At kahit sa'yo rin gawin yun, hindi rin maganda. Pero ikaw bilang babae, na pagpapasensyahan mo. Pero yung mga lalaki, minsan hindi niya kinakaya pagpasensyahan yung mga bagay na yun. Nade-depress siya. Okay? Yun, hindi niya kaya. Kaya minsan ang nangyayari, nakikipag-break o iniiwan ka ng lalaki. O di sira ang relasyon nyo, maganda ba yun? Kaya next time, Mrs. GF, pagpasensyahan, dahan-dahan sa mga sinasabi sa boyfriend mo o sa asawa mo, sa mister mo. Dahan-dahan lang. Okay? Yun lang po. Salamat po sa pakikinig sa aking kwento na kung may napulot kang aral, maaari mong gamitin para tumagal ang relasyon nyo. Sa isang relasyon, give and take lang. Kung isa lang sa inyo ang magbibigay at isa lang sa inyo tatanggap,
walang mangyayari. Walang relasyon na mabubuo. Walang relasyon na magtatagal. Okay? Yun lang po. Ako po yung nagpapasalamat ulit sa inyo, sa mga nagsusubscribe sa akin, at mga nanonood ng aking video. Okay? God bless. Thank you. Be kind. Okay. Subscribe po. Maraming salamat po. Sa pagtangkilik sa Cecil TV. Thank you po.